Pero anyway mga kaibigan, rock and roll na tayo. Let's go to the game right now. 5 seconds remaining. Come on, don't fade me, man. There we go. Transition, Dotto. Reserve time. Naka na. Ito sila. Ay. Hindi ko alam guys kung ito na ba yung last game ko. Last game na ikakas, pero sana naman. Could be either way. Wala namang problema sa atin. Malaki naman na tayo lahat. Shoutouts nga pala kay Pivelli. Hello? Boss Denki, bakit wala si Yaj Dotto nung finals? Pwede ko na bang sabihin? Umalis na siya. Dire team pick. Medyo wala na siya sa execution. Lipat-lipat din ng team pag may time. Umalis na siya. Umalis na. Si Yaj Dotto, lumipat na ng team. Ganun talaga ang buhay, kasama sa buhay yan. But anyway, back to the game. Imperium Pro Team versus Pacific WePlay. Game 3 na po ito. Nakita nyo naman yung kanina. Tawag dito. Kanina, Imperium Pro Team was actually the winners for Game 1. Pacific WePlay naman mga kaibigan sumagot para manalo sa Game 2. And now, nagkita na sila ulit mga kaibigan. Last game na po ito at si Jay Taber pala. Ay! Gusto ko yung taste ni Jay Taber. Ano ang pangalan niyan? Teka, Google. Ano ang pangalan niyan? Radiant team. Anong pangalan niya sa BlazBlue? Ayun! Tao Kaka! Ayan. Yung ano niya kasi, yung picture niya yan, si Tao Kaka. Ayan. Kasi mahilig ako mag-iwan. Dire team ban. Ano to? Tawag ito. Boss Denki, di ba otaku ka? Hindi. Di napanood mo na ni High School DxD. Ano masabi nyo sa anime na to? Hindi. Hindi ko siya napanood eh. Kasi guys, hindi talaga. Yung mga bagong anime, hindi. Exceptions lang is, ang pinapanood, hindi kasi ako mahilig sa anime. Mahilig ako sa mecha anime, sa mga mechs. So, pag tinang mo ako Infinite Stratos, yun, alam ko yun. Pag tinang mo ako ng Gundam Build Fighters, alam ko rin yan. Pag tinang mo ako ng Gundam Unicorn, alam ko yan. Tinang mo ako ng Macross, alam ko yan. Pag tinang mo ako ng Cross Ange, ang pangit ng Cross Ange, pero pwede na. Reserve time. Kung ano, ako katulad yan, ang paborito ko yung Infinite Stratos. Tongto ako sa Infinite Stratos eh. Kasi wala lang, hindi ko rin alam eh. Matagal na siyang tapos, pero nakakatuwa lang nung napanood ko na siya. Dati kasi binabasa ko lang siya sa manga. But anyway, basta yung panagalaro ba ng Dota 2 sa may stream dapat magbukas? Or Garena? Ano pag naglaro ng Dota 2 sa may stream? Ewan ko, hindi ko alin na yung tanong mo tol. Hindi mo kailangan ng Garena kasi Dota 2 naman eh. So anyway, para tayo sa draft mga kaibigan, Sniper Lion for Imperium Pro Team, Earthshaker, Storm Spirit naman para sa Pacific WePlay. And looking at the bans, still Imperium Pro Team, talagang bawal paglaruin itong si Jen. Meepo, Queen of Pain, Nopi Panopi. Ayan, Malaysia versus TNC, nanalo TNC. No way! No way! No way! Dex! Radiant team pick. Sabi sa akin ng aking reliable source, doon daw sa Corsair Cup, kung ano man yun, best of one lang. At nanalo nga ang TNC sa Team Malaysia. Yes, Pinoy po ang TNC, malamang. Danet.co. But anyway, Zeus, Storm Spirit, Earthshaker connection mula sa Pacific WePlay. Aba, tropang kidlat. Tingnan mo, ang galing din ng Pacific WePlay eh. Kumuha ng electric. Tapos, meron silang ground coverage, ground type. Kasi ang ground type immune sa electric. 10
10 seconds remaining. Ayan, nakaka-miss. Naalala ko tuloy. Nakaka-miss yung Poke Battling. Matagal, naiwan ko na kasi yung pagpo-Poke Battle eh. Simula nung nag-focus ako masyado sa Dota 2. Yo! Clarify ng aking source, guys, na best of 3 pala. Yung tawag dito. Ang tawag doon, yung Corsair Cup. So, sorry 10 naman guys. seconds Kamali ako. remaining. Easy lang tayo. Oops, okay mga kaibigan. Storm Spirit, Zeus, Draw Ranger, at saka Earthshaker para sa Pacific Replay. Samantalang Imperium Pro Team, medyo normal type, dark type, tapos Fire Ice type, tas pure Fire type. Ang kinuha nila dito. Aba, medyo weird mga kaibigan. Sniper, Lion, Jakiro, Ogre, Magi. Korjak, Lion, Ogre, I haven't seen Ogre 10 seconds. 10 seconds sa meta ngayon. Malaking pinagbago ng meta talaga. Pero nung mga nakaraan, first quarter ng patch, I think Ogre was pretty much overused. Diba? Kung may, ano naman, kung, ewan ko lang, kung dito. Sa mga, may, sa chat ba? Sa 90 viewers ba natin, may nakakaalam ba ng Smogon? Kung wala, okay lang yan kasi mga Pilipino kayo. Ayan, tanggap ko na sa sarili ko na ako lang ang Pinoy sa Smogon. Anyway, what time laban ng Mineski Boss Denki? Unfortunately, I don't know. Parang Pinoy's got this. Kasi nakafocus ako ngayon dito sa dito sa Classic A Leg 2 ng MPGL 7. Pero, alam nyo, kung alam ko kasi, sabihin ko dapat kaagad. Ayun. Nakita ko sa FB may laban daw sila, Jules stand-in. Hindi lang siya stand-in, si paring Jules, kundi official 7th man na po, si paring Jules ng Mineski. And I think it's a step in the right direction para sa kanya. Kasi sabi ko nga, di ba, tumatanda na rin siya eh. So medyo seryoso na rin, di ba? Kapit na rin sa matibay. Pero mamaya mga kaibigan, Juggernaut last ban dito ng Pacific Replay. Samantalang Bristleback could be removed by Imperium Pro Team. Looking at the bans right now, medyo inuulit lang nila yung nangyari kanina eh. Game 1, nakita natin na sobrang lakas ng, excuse me, Chen Bat Rider. Tapos ngayong game 2, nakita natin yung utility na ginagawa ng Phoenix at saka Troll. Jules, tuloy. Jug and Bristleback is pretty much basic. So, might as well remove those two. Samantalang ito mga kaibigan, Doom para sa Pacific Replay. Aba. So, isang, naman to, Dark Fire type. Aba, malahawang Doom. Pero ang astig. Alam mo, bakit niya, ayan, tumaas na yung viewers natin, 106. Pero, hindi ito yung normal na viewers ko eh. Ang pinakamababang, kung di ako nagkakamali noong dati, pag nagkakas ako ng MPGL, ang highest na viewer count ko dati is 4,000. Oh, yeah. Swinerte ako noon, ako yung may pinakamataas na viewer count sa amin. Kasi siguro, kasi nung pahinga mo yun sila paring Lonnie. Kaya ako yung dun sa tally. Pero sa pinakamaunti, ako din. Nagkaroon ako dati ng cast, 10 lang ating nanood. Ano yun eh, parang basta ibang tournament na ako yung nag-cast ng Tagalog. Eh, puro naman mga international yung players. So, wala namang nanood sa akin, malamang. Diba? Pero yun. Pero okay lang yun. Alam mo, kasi ang mahalaga ba yan? Ayan. Tanong ni parang Leo. Atong ko dun sa mga anime. Oo. Pag hentai, naku, bawal tayo magkwentuhan tungkol sa ganyan. La Blue Girl. May nakalimutan. Ito hindi ko lang alam kung pwede natin pag-usapan to, pero meron akong H na pinanood na ang ganda ng kwento niya. Basta. Wag na nga, hindi pala pwede. Sorry guys, secret na lang. Huwag natin pag-usapan yan. Imperium Pro Team still thinking to who to pick last. What they need right now is main safe lane carry. Either that or off lane. Kung mag-safe jack sila. Sniper would be mid versus either a Storm or a Zeus. But I'm leaning towards Storm. 5 seconds. Kasi Zeus, Earthshaker support combination, Draw Ranger, Phantom Lancer! Who would have thought? Well, obvious. Kasi medyo PL ngayon ang nasa new meta eh. And let's see how Pacific Replay can catch Phantom Lancer. They have Earthshaker pero hindi garantisadong ano yun. Happy birthday, di ba?
Ano sabi ni Brantax 21? Boss Denki! Dinke! Bisaya. Boss Dinke! Pabati po sa asawa ko doon sa Hong Kong. From Boy Brian. Hello sa asamong nasa Hong Kong ngayon. Mag-ingat siya. Shoutout sa kanya. Tama yan. Naging masipag tayo. Ayan. Huy! Magpa-click ka! Yan. Akala ko nagkabag na naman ako. Yan. Salamat pa rin Naoki sa pagka-clarify. 7th man nga si Jules sa Mineski. Alam mo yun ang gusto ko talaga sa chat ko eh. Sa Twitch chat. Ayo kasi alam mo, marami kasing katulad yan. Yun yung pintas ko sana eh, sa... Yan. Habang nagkisiya. Yun yung pintas ko eh. Sa ano eh. Sa international casting. Hindi pinapansin yung chat. Kaya naman yung Twitch chat, spam ng mga dongers, mga lemay-may. Diba? Para sa akin kasi, it's an opportunity to interact with your viewers eh. Na parang, hindi mo naman alam lahat eh. Hindi mo alam lahat. Hindi lahat na nakikita mo. Hindi lahat nakikita mo. So, it's actually a very great thing na makikita mo yung interaction ninyo sa viewers. May mga sinasabi sila na may mga punto rin naman. May mga sinasabi nila mga sabi-sabi lang, mga comedy lang. Pero astig pa rin. Diba? Tinatanong ni paring Patrick 250, sino caster ngayon? Gusto mo makita? Handa ka na ba? Oo, caster. Shoutouts sa Mineski TV. Anyway, back to the ball game. Let's rock and roll right now. Ayan. Mula sa Pacific WePlay, pakilala ko lang isa-isa dito. Patingin nga paring Doom. Ayan. Si DT as Doom. Nasan si K-Dash as Zeus. We have Kirito as Earthshaker. Ayan. Sino pinapakilala ko? Si Kirito as Earthshaker, we have M as Drow Ranger. Jed would be playing Storm Spirit, ang sumail ng Pilipinas. Sa kabilang side ng mga si Reg T dito as Phantom Lancer. We have, I think a skirmish right here. Stupid Fanboy as Ogre Magi. Cosmos in the zone. This time around, we'll be using Jakiro. Jeta Bear as Lion na may 3 mata. Si Marks naman would be using Sniper. I guess that's it. Oh, Jeta Bear. Oh, tama na. Pala ako Stupendous. This will come in handy. So, sayang Mineski Boss Denki, laging second place. Lapit na nila sana sa I-League. Di po ba ikaw mag-cast? Sabi ko nga sa inyo guys, ang ibinigay sa aking assignment is itong leg 1 ng MPGL Season 7 for Class A. Ganito kasi yan guys. Kung gusto nyo kaming mag-cast ng matches ng Mineski, isabihin nyo i-request nyo sa organizers na bigyan kami ng slot pag nagpa-tournament sila. Tapos kami magbibigay ng Tagalog coverage. Pero unfortunately kasi hindi yun nangyayari guys. Meron din sila kasing mga casters na kinukuha, na binabayaran nila. Kung kukunin nila kami, didagdag bayad kami. Alam ka namang libre yun, di ba? Anyway, dito mga kabinay, pagbalugbagan versus Jeta Bear. Mas matakas ang base damage niya dito. Pero okay, Mr. Bang. Ginawa mo ng palaka. Reggie dito, there goes the slow. At mukhang mamamatay siya. First blood to Phantom Lancer. Why? Why are you giving them free gold? I think it's a bad move from Doom na nakipagsuntukan siya versus Jeta Bear. Tandaan mo na sa suntukan, kahit malakas ka, pag dalawa kalaban mo, GG ka, hindi naman totoo ang Dragon Ball eh. So I think it was a wasted opportunity for Doom to actually get that camp, tapos ano na, BTFO na, di ba? Wala eh. May tanong dito, sabi ni Pinoy's Gates, Boss Denki, naglalaro ka ba sa Moraita MI? Naalala ko nung college ako, yes, gala ako. Marami ako, pupunta ako sa mga MI. Pero ngayong matanda na dahil. Ngayong nandito na ako nagkatrabaho, parang mas masarap na nasa bahay ka lang lagi. Nakatamad nga yun yung parang bigla magkakaroon ng mga events. Pero syempre pupunta ka pa rin kasi tawag ng trabaho yun. Oy, may event sa MI show. Pupunta ka. Syempre nakaka-miss din yung makakita ka ng maraming computers, mga ganun. And of course, yung mga mall events, mga ganyan na pinupuntahan natin. Pero mostly, siguro I can speak for most of my kin here, yung mga kasama dito sa Mineski TV, na mas masarap sa bahay. Pero naalala ko parang dumayo na ako sa MI Moraita. Pero that was way back.
Abangan mo parang Pinoy's Gotness. Baka naman magkaroon ng tournament dyan, opening tournament. Or kung ano man, matatayo kami dyan, walang problema, di ba? Pero anyway mga kaibigan, let's see. Back and roll na ba? Hindi na daw. Jet versus Marks. Oh, may tanong dito si paring Patman97. Wormineski versus 5 Eva. Not here. I don't know. Just search. Because, unfortunately, I won't be covering any matches from Mineski since I'm tasked to cast MPGL Season 7 Class A Leg 2. Yeah, Takeshi's Castle. And whoever wins this tournament would be on the running to face the Class S teams for MPGL. So it would be it's actually a tall order for the teams playing right now. It's either go big or go home. Pwedeng go home. Kasi mawawala yung chance mo na makaakyat sa big leagues And aminin mo naman, di ba? Hindi ka naman naglaro ng Dota para lang maging Class A. Kung sasali ka man sa tournament, syempre kailangan mo maging Class S, di ba? Kung gusto mo talaga ng pera. Kasi sa Class S, sabihin ko lang sa inyo, kung di nyo alam, ang Class S natin dito ngayon sa MPGL Season 7, kada panalo, easy 1-5. Kapag nanalo ka, pag halimbawa ang score is 3-0, pag 2-0, 4-5. Kapag nanalo ka ng 1-1, 1-5. Pag natalo ka, nga. So anyway mga kaibigan, nga pala, bago ko makalimutan na sa nxtgame.com. NXT. Lumabas ka. Yeah, palapasin mo, Kuya Dengkoy. Ay, ano to talaga? Sabi ko nga sa inyo, seryoso na tayo. Hindi ka naman nakanin. Oh, Hindi, papakita ba? Easy. Pag nga, hayaan mo na yung mga maglaro. Hindi yung mouse pala. Kabila. Ang hirap, nakakalito. Ayun, laki! Pakya! So, yan mga kaibigan sa NXT Game, you can now bet your Dota 2 items on the fight of the century. Ako dyan, 3 arkana. 3 arkana, tig-isa para astig. I love you, Pacman. Pero sabi ko nga sa inyo guys, dito lang yan, only on NXT Game, kung saan. Delikado. Legit yan, sabihin mo. Legit to dito walang halong biro mga kaibigan mo. From UK. Oo, from UK itong NXT Game. Kaya huwag kayong magduda, dito scam. DAC pa lang, sponsor na natin yan. Oo, kaya NXT Game mga kaibigan, huwag kayong mag-settle sa isang bet site lang. Pacquiao versus kasi sinabi puso pa saan? Kasi sinabi ko kanina na para sa akin irrelevant na yung fight of the century ngayon. Kasi 'di ba? It's 2 years late. Hindi, okay. Sabi mo lang irrelevant, pero ang tanong may magsusuntukan at may mananalo Oo, yun nga Parang alam mo diyan. Ako gusto ko maniwala kay Pacquiao pero pag umabot ng decision yan, Mayweather. Siyempre, matic na yun. Oo, yun yung laro ni Mayweather. Vegas, siyempre, hometown niya. Oo, sa bagay. Pero tawag dyan, kung ito yung mga... Maging trending kaya ulit si Gianpa. Yung pinost niya, simula pa lang suntukan na. Ano bang nangyari? Boxing. Tapos ang daming basher niya. Nako, sayang. Nag-trending siya, sobrang trending. Tingnan ko yun mamaya. Medyo out of the loop na ako. Ako rin, tama ka dyan. Ako sa puso ko, kaya-kaya ni Pacman manalo, pero sa utak ko parang Oo, yun nga bakla si Defensong Marino ni Kaya nga, pero totoo yung sinabi ng mga bali-balita na nung sa sparring ni Mayweather, tumumba siya. Oo nga daw, natorjak siya. Natorjak siya ng mas mababang... Ay, patay! Yung yari doon, medyo mukhang tumatanda na. Pero kasi may chance rin na i-3-2 ni Mayweather kasi meron pang rematch clause pag nanalo si Pacquiao Pero pag nanalo si Mayweather, wala nang rematch. Ay, ang feeling ko rematch clause yan kasi pera-pera din diba? Kaya nga. Hindi mautang si Mayweather, ginawa niya yung clause na yun matindi. Pag nanalo siya, wala nang bawi si Pacquiao. Wala nang bawi si Pacquiao. Isipin mo yun, yung patalo siya, di isa pang fight of the century. Oo, easy million, sir. Pero yun. Pero kawawa na yung pride niya doon. Wala na siyang karapatan mag-demand. Hindi na siya dagot. Hindi na siya pwede kagaya ngayon, demand siya ng demand kasi siya yung lamado Sabagay. Kaya sabihin ni Pacquiao, 60-40, akin na yung kompresyon. Hindi, nasa close rin yata. Ay, di, walang hatian dun. Galing din tumiming ni Mayweather, Pero 60-40. Pwede lang.
ang laki nung kita ni Mayweather, no? Kahit nga magpatalo na siya, kahit comedy Dotto na siya, parang parang golden boy. Pero mamaya na mga kaibigan, napatay kagad Rexy dito, tinitigan lang si DT. Hindi, pag problema kasi, natalo siya, yung niya, sponsorship niya rin. Yun nga di ba? Ihina yung brand niya, boy. At may sarili siyang, sponsored siya ng isang, tawag dito, kumbaga parang channel Time Warner ata Hindi, yung yun, Sarili niya yata production yun Money. Hindi, may isa. Yung co-presenter ng HBO. Basta yun, yun. Kaya daw, yun yung isa sa mga unang reason ba't hindi pwede yung fight of the Napaka-corny nun actually. Kasi pwede naman magkaroon ng breaching agreement di ba? Hati-hati, 50-50. Doon ka sa Yamato, doon ka Hindi. 60. Ang kasi nun, ba't ka mag-50-50 kung pwede mo naman exclusive? Wala, MGM Grande, di ba? May sarili ding yun. Anyway mga kaibigan, nakita nyo naman, 0-3 kaagad. Ang laban dito, mukhang pati itong Imperium, gusto atang pumusta na kay Pacquiao, pumupuso din sila dito. Pero nakita naman natin kung paano maglaro ang Pacific WePlay. Walang pakialam sa early game. Sobrang chill Dotto. Sino bang mo doon? Saan ka ba manonood, Kuya? Actually, problema ko yun kasi mansa rin namin yun Ako, hindi magandang date yan. Ilang oras lang naman yun 3 hours? Hindi. Kung yung Pacquiao Mayweather lang papanoorin mo, nasa 12 rounds ng 3 minutes lang per 12 rounds. 30 minutes lang yun. Ilang minutes ba per round? 3 minutes na. Oo. 36 minutes lang in total yun. Nakakatuwa, no? Yung talaga boxing ng spectators version, pero mamaya makimaiba si Jed dito, pinakikag si Jay Taber, pero like what we're talking about. Ang gandang spectator sport ng boxing, kasi lahat ng tao makaka-relate sa suntukan. Paano nga naman kasi? Paano kung hindi makaka-relate? Titignan mo lang naman kung tumama yung suntukan. Oo, di ba? Isipin mo, di ba? Kumbaga parang, lahat kasi lahat itong esports, doon yun nanggaling Yung mga laro na masarap panoorin. May mga laro kasi na masarap laruin. Hindi masarap panoorin. Anong example? Mario! Diba? Nung bata ka ba, pag player 2 ka, hindi ka ba naiinip? Diba? Naiinip ka na gusto mong agawin yung controller. Lalo na hindi ko naranasan yun panganay ako yun lang. Yung kapatid ko yung Audience Impact. Si Luigi. Yung kumbaga batak ako sa video game kasi yung lolo ko may-ari ng arcade. Naku po, swerte mo naman. Oo. Paglabas lang ng bahay namin, arcade shop na ng lolo ko. Tatawid lang ako ng iskinita. Kaya easy arcade. Pero ito, naalala ko tuloy nung bata ako, meron akong parang best friend. Mas bata siya sa akin. So, mas magaling ako maglaro. Kaya pag di na niya kaya, ako na naglalaro. Usually, halos ako na talaga yung naglaro. So, shoutouts pa rin TJ kung nanonood naman. Nasa Canada na siya. Nasa Texas na siya ngayon Texas? Oo. Kaya, malamang naalala mo pa rin yun kung paano sinolo ko ang Disc 3 at Disc 4 ng Final Fantasy 9 kasi talagang di mo na kinaya. Bata pa tayo ng pareho, kaya nakakatuwa lang. Pero parang in retrospect, di ba? Na noong unang panahon, ang games ay nilalaro, hindi pinapanood. Throwback Thursday. Throwback Wednesday. Pero ngayon mga kaibigan, mamaya tayo magkwentuhan. Earthshaker, naglalakad ka rito, mag-isa na naman. Wala naman siya mano. Ito talaga si Boy Sword Art Online, pinapangatawanan yung pangalan niya. Talagang sabi niya, solo lang ako. Ayoko may mamamatay na iba. Nako po, si Mel Chanko naman na naipit dito, nagbuga ng panto. Letter M wala akong maiisip Patay siya dito mga stupid fanboy, kinidlatan nito ni paring K-Dash. Yun yung pangalan niya Kanya, ay! Ang layo na tinakbuhan! Jed mga kaibigan, ang batang sumail sa magulang. Nagdota, imbis na si Paring Jed, ano yan? Inahatid sundo pa yan ang kuya niya dati nung nasa Minnesota. Naalala ko patuloy dati. Shoutouts kay Paring Jed. Parang kailan lang. Ngayon, na-stop MMR ka na dati. Nakilala ko to dati, nakalaro ko na sa D2G. Anong D2G? Dota 2 General. Parang basta, parang league. Tatanda ko kasi di siya nagpalit ng pangalan Jed pa rin, anak ng tinapa. Usong-uso nun yun mga batang magagaling, Santino, ganyan. Pero hindi ko akalain na si Jed, yung talagang literal na parang naging mamaw. So, shoutouts kay Paring Jed, nakakaiyak. Ganyan talaga ang buhay. Kirito, wala pa ring Blink Dagger. Stupid fanboy, wala ko, comedy lang, merong Orb of Venom. Ay, eto! Ay, gusto ko to! Kasi slow, stun, tapos lakad, right click, super slow! Super slow! Nga si Kirito, pero okay lang, medyo yung backup. K-Dash, kumidlat. Ako, follow patay up. yan, buhay. Naku po, si Kirito naman! Naku, dami yung
Nako po, dinamay si Zeus. Nakapatay si Zeus ko dahil pero makakatakbo ba siya dito? Mukhang oo nga. Walang May money! May mana, kaya pa nga niya patayin yan. Isang multicast lang patay na yan. Nako po, nasa na? Multitask! Multitask! Wala! Wala. Yun, nag-multicast yung Ignite. Nako po, shoutout nga pala sa You Ignited kay Boss Jeffrey. Naalala ko na naman tuloy. Stephen ang bossing doon, boy. Nga pala si Stephen pala. Si Jeffrey pala, ano din. Nula na ako ng tubig. Si Boss Stephen na, alam mo, hanga ako ng si Boss Stephen kasi rockista no? Di makakalain na, Metal din. Oo, Vocalista yun. Hindi, no? Pero yun, kumbaga, yun nga yung, you can't judge. Actually, ito, isang fact di ba ako may hawak ng Assault Fire? Tapos, meron akong player before na, na sali ng sali. Kahit hindi sila nanalo, sali. Tapos, one time, tinititigan ko siya, sabi ko, may pamilyar mukha sa akin ito Tapos, eventually, nalaman ko nung naging close kami, siya pala yung vocalista nung isa sa mga tumugtog sa Pulp Summers lang. Ang tindi pala. Vocalista ng Socket 7, si Berto. Hello, Berto. Tapos naglalaro pala siya ng Assault. Hindi naman. Competitive pa. Naku, hindi naman. Alam mo, abangan ko na yan. Baka naman balang araw, makita natin si Brad Pitt nagdodota na. Yun talaga, ayaw na. Yung musician si Juno Mars. Si Juno Mars nga. Si Juno Mars, isa sa mga unang Dota player ng Ministry. Ayun, nasa GMA na. Sikat artista. Na siya, composer na siya ni, sino yung si Julian Sanosi. Okay, anyway mga kaibigan, nag-assemble dito ang Avengers. 4 sila. Isang ground type, 2 electric type, isang dark fire. Tingnan natin mga pa. Wala na ako, boom! Ayun nga lang, nakapag-split! Grabe yun, dark skill yung nailagan. Bastos din no? Pero Kirito mga ben, tumipi na. Hindi pala si Cosmos pala yan, mali. Pala si Kirito. Naboset yung smoke nila. Medyo nakingbo, Jay Taber! Nasa Pilipinas pala nga! Ano nangyari kay Jed? Wala lang, nagpak yun. Siya doon, nakarapaltaan niya. Could have catched Jay Taber. Pero parang sabi niya, feeling ko gusto niyang hulihin iba Gusto niyang kulit patayin si Cosmos. Pero anyway mga kaibigan, niluluto sa sariling shrapnel. Patay! Double kill mga kaibigan na chuplets. At makaisa pa si K-Dash dito. Kumidlat, killing spree. Sinisilaban nito ni Cosmos in the zone. 4 ang patay. Laban sa 3. The autism is real. For parang stupid fanboy. May ka na dyan. Ano yun? Anong tingin mo nangyari doon? Carry siya Okay. Carry siya Hindi. So kailangan niya mag-farm. Hindi, support to. Ano ka ba, may Lion tsaka Jakiro? Hindi, yung Jakiro yung carry. Siya yung Jakiro yung tumipi kagad Hindi, yun nga Si Cosmos kanina yung nag-mid Kaya nga na-weirdoan na si stupid fanboy mga kaibigan, nag-hangout talaga. So this is very weird. Usually, akala ko carry siya. Carry, Kasi hindi siya nag-TP. O sino pa pala yung carry talaga? Siya yung pumunta. Ito wala, sabi niya. Nagsisigawan na dito sa may taas. Anyway, si Cosmos in the zone. He is in... Nag-ice spot sa wala! Anticipatory ice spot. Pero patay yan. Si Jet Mabe. Walang mana na super slow Doto. Orb of Venom. Plus Ignite. Ako po, Assassinate. Kinasana ang shotgun Jaipads. Perfect. Galing. Hindi, kaya pala siya, nagtataka ako, ba't killing spree yung sniper namatay siya? Una nga pala siya namatay, tapos namatay sa sharpnel yung double kill. Okay, gets. Anyway, alam mo, matagal ko nang gustong kumbaga, yung pag-usapan yung mangyayaring changes. Natutuwa ako kay sniper yung bumabalik siya sa meta. Ang lakas kasi ng shrapnel. Tapos para sa akin, hindi napansin kasi Nostra itong headshot Maraming nagsabi, di ba, na nerf siya kasi hindi na siya mini-stun. Pero ang sa akin kasi, attack speed din yung bumababa. Kasi wala ka namang way para patayin si sniper kundi burst down or may pagsabayan sa kanya. Yung magdasal ka na mas malakas yung lifesteal mo kaysa sa kanya. Ngayon, paano kung may pagsabayan? May libre siyang fire spirits ni Phoenix, di ba? Kaya para sa akin, yun pa lang, doon na kaagad parang nag-skyrocket yung asset ni Sniper. Kasi dati pang 1v1 basta Sniper. Kasi dati... Mini-stun pa lang. Dota 1, hindi ko matandaan kung anong team dati. Dumadayo, papasok sa shop, tapos sabay matik ang hamon. 1v1, kahit sino ka na, Ben Elemental lang siya. Tapos, naglalaro yung Teka lang.
parang nagka-flashback sa akin. Oo nga, no, parang dati yun yung parang pinaka, 1v1 elemental sa kahit sino. Unang sumabak sa amin, yung pinaka, kumbaga, bida-bida sa amin. Na gano'n siya, Doom. Oh. Talo, syempre. Malamang! Akala niya madadaan niya sa level 6 eh, kaso level 3 pa lang siya. Eh, nung panahon nun, di ba, pag dininayan ka sa mukha, walang XP nga. Ginawa sa kanya, pinahina yung damage niya. Oh. Yung Feeble, yung Feeble Max, akala niya kasi magbe-brains up tulog para hindi siya makapag-farm. Ginawa, sinabayan siya. Sige, makapag-normal ka man, wala naman damage. Oo. Ayun, in-feeble siya. Radiant's middle tower is under attack. Love trip lang yun, tapos talagang binugbog siya. Isipin mo, Radiant's sa 1v1, binuoan siya ng dalawang divide. Radiant's bottom Grabe. tower is under Tapos attack. sumunod na pumusta, Enchantress. Enchantress Pwede. pwede, kasi impetus. Oo. Dinaan sa... Nung unang panon ata, yung impetus Oo. nun, yung ano pa lang, first skill pa lang, hindi pa Eh, yung old. di syempre, bagal mo. Dinidi siya, dinaan siya sa Necronomicon. Oo, magbe-basic siya doon. Eh, nung ano, sniper ako. Nagulat siya, sniper, nagwa-words eh. Minawardon ko siya, sabi, chinechepi ko lang siya. Kaya nga, Eh, manalo. hindi na makakalapit. So, yun mga kaibigan. So, ngayon, may moral lesson nun. Kapag hinamon kayo ng 1v1 Bane Elemental, sniper. Sikreto yan. Only from Naalala ko yung 2,000 something yan. Tapos 1v1 all strength, yung mga ganun. Tapos, wala kang iba pipiliin kundi Abaddon. Nakakamiss yung ano, no, yung, alam mo, yun yung parang, eto, ngayon na-identify ko na kung bakit pumatok yung Dota para sa akin. Kasi dito lang ako nakakita ng laro na araw-araw nagbabago. Oo. Diba? Hindi pa, honestly, oo. At saka yung nagpa-patch siya, so may mga changes. Para sa akin kasi hindi pa ako naka-encounter ng laro na almost every month bago yung meta. It's the first. Nakakita ko ng patches ng Brood War, nakakita ko ng patch ng Warcraft. Pero hindi kasing, as in game changing. Doon mo mapapatunayan yun eh. Well, mostly ang alam ng mga tao, Dota is the first community, kumbaga community-made game. Pero hindi. Hindi, ang dami. Ang pinakasumikat talaga na community-based, na first ever sumikat talaga, Counter-Strike. From Half-Life, may gumawa ng mod ng Counter-Strike. Naisipan niya na gusto niya mag-paramilitary setting. Dati kasi yung, alam mo naman yung Half-Life eh, may rocket pa yan. Actually, ang Half-Life nag-spawn ng sobrang daming mods. Team Fortress. Actually, Portal I believe is, yung offshoot ng Portal, galing din dun eh. Halos lahat naman eh, pero sa PC. Pero pag talagang yung mismong FPS, ay nakalimutan ko yung pangalan ng Halo. Halo is iba naman kasi yung direction ng Halo. Console siya sa simula. Pero yun yung pinaka, kumbaga, ano ba yun? Yung, pinaka parang imposibleng magawa noon, tapos nagawa nila. Counter-Strike community. Paano nag-click yan? Ako din hanga din ako eh. Parang may iba talaga yung pag yung pinush mo yung game na multiplayer. Wala kasi nangyayari sa game kaya tayo nagkwentuhan. Pero anyway, nga. Grabe yung game eh. Pero alam mo, kahit ba nagkakaroon ng backers pa sa stand, please. Oy! Abunay! Tumama kami! Multicast pa! Double multicast! Umabot pa sa Chris. Extra farm din yan. And, binigay ba kay Cosmos? Binigay. Easy farm pa. Alam mo, nagkataka ako dito sa WePlay all they had to do is play it really safe. And they got the game. Diba? May Doom sila. Meron silang Earthshaker. Meron silang Zeus. So, ang kailangan lang nilang gawin is space created para kay para kay Drow, space created para kay Storm. Panalo na sila. Pero for some strange reason mga kaibigan, nagkakanya-kanya sila. Eh syempre, itong Imperium naman, tignan mo naman lahat ng stats sa mundo nasa kanila. Ngayon ko napansin lamang pala sa pick yung WePlay kung tutusin. Kaya nga. Maganda yung nila, maganda yung layout nila, di ba? Itong Imperium actually all over the place Kanina pa yan. Boom, muli kabalbon. Ganyan lang kasimple, di ba? Basic lang. Hindi ko alam kung bakit nagkakanya-kanya sila. O katulad niya na naman, si Zeus, nasa malayong kabihas na naman. O easy assassinate. O wala, buti na lang. Doom support ba to? Hindi. Offlane Doom. Offlane Doom. Ang ko dito, yung item kasi yung choice. yung Zeus mayaman eh. Tama yung Zeus. Zeus support to actually. Tama yung yaman 3-1. And 3-1, tapos papunta na siya sa niya. Ayun, tingnan mo yung network ng Zeus. Maganda rin kasing upward sway eh.
ang kaganda naman sa ginawa ng WePlay, kanina, pagka-dicta nung mid-game, nag-smoke gank na sila, di ba? Yung tagumpay dito. Tagumpay moment. Pero problema kasi, na-snipery na sila eh. PL, standard, rush, diffusal blade, tapos autistic jungle mode na. Yan, nag-diffusal kagad. Ang ano kasi, ang gaganda nito, Nostra, pag inisip mo yung ilo carries na may capability na mag-jungle, dalawa lang lalabas, Terror Blade at saka PL. Ang kalamangan ni PL, isang item lang ang kailangan niya. Literal na diffusal. Tapos nun, happy birthday. Oo, pero kasi kung ako sa kanya, since hindi naman siya rumara kanina, naiiwan na siya, di ba nag-farm siya? Nagmayda siya, sinabayan niya naman. Kasi hindi ka naman makakapalo din eh. Oo, yun, tinitigan ng mga kaibigan si Jet dito. O yun nga lang, naging manok. Pero ang bagal ni Jay Taber, ngayon na dumating ang mga baka, I think this is a little bit too late. Napigilan niya eh. Pero napigilan na yung farm niya, no? Yun nga. Kasi, ako ba't hindi mo na magdi-diffusal? Baba ng HP ko. Kung titignan mo yung mga kalaban, isa lang Echo Slam, Stun, Kidlat, kahit wala nang sumabay, mamamatay at mamamatay ka. Kaya hindi mo na talaga nag-diffusal doon. Kasi kung magdi-diffusal ka, dati hindi ka nagle-lane. Nagdi-jungle ka lang. Pero since naisip mo na mag-lane, either gumawa ka sana muna ng pampataas ng HP na item. Kung ako sa kanya, talagang power jungle na lang. Huwag kang lilitaw muna. Total, binili mo na yung ano eh. Oo, yung nag-diffusal ka na eh. Panangatawan ng... Anyway, si Jet dito sa pupunta. Kaya pala, galit mga kapay nga naging ano siya dito, palaka. Nako po, ang silong ni Kaka nagtatakbo. Siya pupunta. Mahabol siya dito. Siyempre naman, Yules, Abangers, patay, nagpresenta mga kaibigan. No choice but to use suicide. At kanina, maraming charges to, pero ngayon, pinapalungkot lang niya itong... pinapalungkot lang niya itong WePlay eh. I think, yung throwaway attitude nitong WePlay sa mga heroes nila, I think dapat bigyan... Okay, katulad nila. Naman, di ba? Yun, buti lang may silence. Pero ito, yung mga moment na kailangan nyo magsama-sama, hindi nyo ginagawa, nagkakanya-kanya kayo, and of course, Imperium to, magsasama-sama na dito sila because they have the lockdown that they need. Hindi nga lang sila mabilis mag-TP kanina. Radiant structures are Phantom fortified. Lancer, parang sa akin. Kung hindi paagaw, kung hindi suicidal, dito. Kung hindi suicidal ang WePlay, medyo delikado sila kung hindi pa. Pero ngayon, Imperium mga kaibigan pumupulso dito, kaya you can actually get this second tower. This is the tier 2 that they've all been waiting for. Kailangan nila talaga ng push dito to control the lane. They have the sniper, they have the PL. All they need is some farming space. Samantala ito si Jed mga kaibigan, makakahuli ng isa dito. Papatay mo yung dragon. Ako po! Oy! Ang ganda ng pasok ni Kirito dito! Makapatay ba sila? Walang mana si Jed! Naku, yun lang. Samantala si Phantom Lancer pinatay si Drow Ranger sa may taas. And what a disaster for WePlay dito. Paano? Naalala mo yung ES ko? O, yun na naman tayo. Hindi. Yung ES nga ni Kirito medyo nasa mali eh. Nasa mali talaga yun kasi hindi ko kaya ng ES ko na apat ang I think the problem with WePlay dito is nasaan yung iba niyang mga katoto. Si Drow Ranger, sinolo flight ni Red na naka-diffusal, which I would highly remind you guys na pag naka-diffusal na si PL, medyo wag ka na magpakitang mag-isa. Hindi, pwede ka magpakita pero siguraduhin mo may escape mechanism. Oo. O kaya naman, meron kang follow-up. Kasi Drow, alam kong MOM lang item niyan eh, MOM Yasha. Oo, yun. Paano ka tatakas dyan? Wala, tinitigan lang niya. Sabi niya, hi! Silent. Sabay Oo. nagtatad siya. At saka, yung ano mo, yung Mask of Madness, pwedeng i-purge yun if I believe. So, tama ba? Hindi ko na-purge yun. Mas Oo, masarap sa bagay. ang pasin yun. Oo. Mas masarap ang pasin mo. Tawanan mo na lang, di ba? Samantala ito namang Imperium, finally na-realize na sabi ni Regti, nga, no, tama, farm na lang ako. Kaya, ba't ba ako nai-stress na gusto ko makahanap ng kill? Lalapit at lalapit dito yung WePlay, ano? Pag meron ka ng Skadi, which I think gagawin nila kasi nakita naman natin na slow type sila. Saka ka lumabas. Saglit mo lang paparmin naman yung Skadi, may diffusal ka eh. Actually, Skadi na to. Naked Yasha, tapos Skadi would be a good choice. Huwag ka muna magmanta. You don't really need a manta. Done are the days ng Relic, ng Radiant. Radiance ngayon, para kay Naga na lang talaga eh. And to a certain extent, kay Terrorblade. Pero after than that, hindi na sulit yung control ng Radiance. Ngayon siguro pwede na kasi sa patch, bagong patch, nag-provide ng ano. Nahuli pa siya. Nako, Splitters! Splitters! Ayun yun. Na bearing Beto Deso yun. Kung sakasakali.
Kung Pero split siya dun. yari siya, abangers, ano. Pero yung sasabihin ko sana is, yung Radiance ngayon may, kumbaga, lahat ng malalagyan ng Radiance, may chance na mag-lose. So, throwback Thursday tayo sa old school Dota. Ganun, parang nilang binalik yung lumang-lumang mga Dota. Oo. Yung Radiance noon, na armor siya, hindi siya yung armas, di ba? Nag-a-add siya ng evasion. Pero ngayon, ang mangyayari, lahat ng masikikislapan, merong chance na mag-miss. Eh di, mabubuhay ulit si Phantom Lancer sa tingin ko, Phantom Lancer Radiance. Actually, mas natatakot ako sa Naga Radiance. Imagine may illusion na may Dire's evasion. middle tower has Hindi ko fallen. Immortality! Well, nakakatakot naman talaga Naga Siren kung ano. Ang problema kasi doon, naalala mo yung panahon ng PA, yung parang FPGL sa days, na high pick ang PA. I think kung mauulit. Dahil sa evasion, ano, no? Oo, patong evasion. Tsaka ano yun, for Protect 1 Elite sila. Oo nga, pwede. Ay, oo nga, no, tama. So, think na think na ngayon, parang mas viable ang 4-core na 1 support na parang naging lol. Eh, viable nga na mag late game hero ka kasi may 3 rarak. Oo. Meron magko-cover sa'yo, no? Pero talagang yung naisip ko talaga yung Alchemist na babalik sa support eh. Oo nga, siya nga, yun nga, Timo, siya yung pinaka number 4 eh, kung sakasakali. Anyway, dito mga kami nahuli, ginawa pala ka, pero wala nang susunod dito. Anyway, si March, pwede pagtipan ako po na stun. Itong si Stupid Fanboy might be caught, may silence, catching Cosmos in the zone, pero mukhang that's it. Walang mangyayaring skirmish, everyone is just running away. Shoutouts kay paring June, okay? Kasi pinaitan na ng Minescu yun eh, na pwede yung 4-core. Alala mo dati nung ginagawa nila support si Jules. Oo, naku po. FPGL sila. Oo, pwede naman talaga yung mag-quad core eh. Anyway, oy, si Mars. Mars dito makakapatay. Papatay kagad nakapag-doom para kay Rexy pero wala tayong pakialam dyan kasi dahan-dahang lumulubog ang Imperium dito. Jet, mga kaibigan, he's doing it. M as well, umaabante ng mga kaibigan. Imperium is on the run right now. Wala sa picture yung naka-doom na PL. So that's what they need actually. Hindi siya nag-naked siya. Ay, nagmanta siya. Sa ganyang kadaming burst damage, hindi mo naisip na magpalaki ng buhay. My God. Takas sa silence. But I think it's tawag dyan, maling investment. Tingnan mo, mautak si Jed eh. Hindi siya bumuo ng tawag dito ng paano ito? Orchid kaagad. Para makita niya kung paano yung item progression ng Phantom Lancer. So alam na niya na kaya kasi siyang i-burst. Yan yung item adjustment. Oo. Kaya siyang i-burst eh. Ilang beses na siyang tinamaan ng nung stand lock, yung multicast na lahat So sabi niya, mas maganda namang muna ng buhay. BKB To think na pabor ang Orchid sa 4 na yan. At tatlong yan Pero isang simpleng manta lang, nga na siya kagad. At saka kung Orchid man siya, wala siyang pantapat sa sniper. So it's a good check nonetheless. Hindi mo kailangan tapatan yung sniper. Meron kayong Doom, hindi lang ikaw ang player sa mundo. Pero yun niya, kumbaga parang inirespeto na niya yung fact na mas mabuti na doon ako sa matanggal ko sa equation. Ako yung mamamatay. Kaysa naman meron akong panglaban sa 4, bigla naman ako mapapaliguan ng shrapnel sa mukha. And now, I think it's a challenge for Imperium eh. Kailangan nilang ma-outperform yung Pacific Waveblade. Hindi masyado may ang nakikita kong maging problema dito ng Imperium, yung time bago kumuha ng third item si Phantom Lancer. Kasi hanggat ganyan ng item niya, nakakawawain siya sa clash. Pero tingnan mo, medyo na siya. I think this is a Boots of Travel territory para sa kanya. Boots of Travel will be a good asset para man lang meron siyang konting kahit paano control sa mapa. Pero kung kumbaga parang kung pwede lang in a good day, magkaroon na siya. Mag-Skadi na. Skadi tapos Heart of Taras, naku po. Ay, hindi, Skadi Butterfly. Tapos ang back. Well, ako ay tama yung Heart of Taras kaysa mag-Butterfly ka. Bakit? Pag na-doom ka. Sa bagay. Mas maganda na may bulk ka. Tapos may sniper naman to wipe, taga-linis. Mas mabuti nang, kasi once na ma-doom ka, automatic tututok sa'yo yung baril ng sniper. So anyway, may nahuli dito si Jed. Gusto niyang patayin si Cosmos. Tumakbo na siya mapalayo. DT mga kaibigan, level death. Kidlat pa, isa pa. Haabangan na natin yan. May ice pa tumama kay lang. Pero okay lang. Jed is here to wipe clean. The floor is now
for Pacific, stupid fanboy, tatakbo. Naku po, dalawa lang sila Alam mo, dito. sinaglit lang siya. Dire's middle tower Yun nga yung is problema under sa attack. kanya. Wala siyang HP item. Ginamit ba yung Doom? Hindi naman ginamit. Wala. Wala. Tumalon Ano lang, oo, echo lang. Echo, silence, right clicks. Tingnan mo yung fighting up. Ang nagamit Dire's lang naman. middle tower has fallen. Good ring naman. Anyway, si Jed mga kaibigan dito, abada naman Mars dito. Pwedeng mamatay, patay kagad, dominating, pinalipad pa at mukhang kakanutan naman tayo ng team song ni paring Duno. Doom! Para kay stupid fanboy at ubos! May buyback dito coming in from Reg, titingnan kung ano may magagawa siya. Na-silence na naman po, stomp. And what's next? Wala. Atras dito ang ang Pacific WePlay. They have to respect the fact na nandito si paring Phantom Lancer. Jeta Bear actually goes to help his ally. Kung ako sa kanya, Parang hindi sulit yung buyback niya. oo. The mere fact na napa-atras mo yung Pacific. I think that's Hindi it. atras na tatras naman yun eh. Walang mana si Jed. Ganun kaya nilang i-push yun. Draw Ranger yun eh. Right click na lang yun sana. Yung threat na nilabas ni PL, para sa akin, it's already enough. Anong bubuhay niya? Ba't siya may vitality booster? Oo, sinabi ko may HP kaya ka dapat. Pero, Naked Heart parang pangit. pero hindi ko naman sinabi na ganyan ang buo mo, brother. Ito, paano kung bumuo siya ng Rod of Athos? Itong si Phantom Lancer. Sabi ko kasi slow team yun eh. Di ba? Hindi siya hindi siya Pero scan. magniwala na akong baliw siya. Pag ginawa niya. Anyway, Jed dito, huli, tatakbo na gamit yung finger kanina, he would be able to fend off that that aggression. Walang assassinate anywhere para sa Imperium. Parang si Jit, pumapasok siya ng hindi alam ko na saan wala. Ang Makakita siya ng isa, okay lang. ang sumail nga niya, suwail eh. Hindi, si Sumail, pag pumasok doon, alam niya kung Oo. nasan yung kalaban eh. At saka, Alam niya kung ilan yung nandun sa area ng papasukin niya. At saka kinas namin yun ni Lon yung 0-5 shots, biglang bumawi. Oo. Grabe. Binigyan lang ni Oldman Fear ng konting space. Oo. Oldman Beer partida, ano yun anti-mage. 'Di ba? Walang kinalaman sa Storm, pero for some strange reason mga kaibigan, yung nag-overcommit yung VG. Oo, sa kay Oldman Fear. And nagbigay lang ng konting kumbaga parang Silagit lang yun eh. Pagbalik niya meron na siyang BKB Bloodstone. Bloodstone na yun eh. Tapos Bloodstone na, surmak na siya ng rumak. tapos biglang nagka-hex na. Nagka-hex, alam na natin tapos na. Kaya nga. Grabe yun grabeng laro yun Doon pinakita ni Sumail yung patience niya. Hindi yun yung parang yun na. Parang gano'n. O kaya yung parang bad trip ka na. Ewan ko kung paanong klaseng motivation yung ginawa doon kung paano sinasabi ni Pio, parang, shh, hoy, bata, ginagano. Oo. Okay lang yun. Yun yung, alam mo, sana magkaroon, sana kahit sa inyo na lang, dito sa Mineski, yung pag nagkaroon tayo ng tournament na yung LAN, tas yung may video ng kung paano, yung habang naglalaro sila. Tas yun lang, yun yung show. Hindi mo Parang, kasi pwedeng pakita yun eh. yun lang yung parang reaction nila, mga ganun-ganon. Diba? Tas, Kasi ang maano mo dun, yung... baka nagmumura, gano'n. Oo. Radiant Diba? structures Kahit walang are sounds, fortified. yun lang na. Kasi parang halimbawa, gusto kong interview na halimbawa, aning naramdaman mo nito. Kasi parang, March naman dyan. Hindi, kasi nakadungto si March, tanggal kagad sa equation to malamang sa malamang. Noko po! Pero okay lang mga kaibigan, Kato dito actually wiping clean. Tanggal ka agad sa equation itong si Reg at saka si Jeta Bear. Nako po, Jeriso na mega kill streak, gugulong na ba siya? Kita niya! Hindi! Kita, may puno po eh. Hindi kasi I was waiting for Kirito to actually blink in tapos actually offer some vision. Kasi si Jed, kung nakita nyo na may tao doon, lalakad lang siya dito sa isang easy roll, di ba? Easy roll. Wala ganun talaga ang buhay mga kaibigan. Yung sinasabi ko, oh boy. Mali yung item progression ng PL. Hindi ko sinisisi sa kanyang lahat, pero ang laki sana niyang tulong kung Dire's middle early, tower is under attack. early diffusal. Wala, kanya-kanyang trip yan. Anyway mga kaibigan, the push is now on for Pacific WePlay. Siguro dito pakita lang yung mas mamang team. Dire's structures are fortified. Dito natin makikita kung na Dire's middle ang barracks are under item attack. talaga Dire's is hindi middle dapat barracks is tumaasa ka sa normal. Dapat you know how to adjust. Diba? Well, there's no such thing as standard. Oo. Diba?
lahat ng bagay merong parang applicable sitwasyon. Well, there's a certain exception, katulad ng Tinker Pre-Nerfs. Yun talaga, standard yun. Ang standard, alam mo ang item na alam mo ang hero na hindi nagbabago ang item sa tinagal-tagal na panahon. Nagasaya. Never nagpalit. Radiance. O sa bagay, walang Mamimili ka lang anong susunod mo. Susunod mo ba BOT? Susunod mo ba Linkit? O susunod mo ba Hindi, pero Heart? at totoo lang yung progression dito ng Nagasaya close to standard na eh. Alam mo no, sa naging ko yun. I remember that blog post dati sa playdota.com. Nung sobrang sumikat si Tinker, parang nag-post ako noon na nasabi ko na totoo nga talaga na esports na yung Dota 2. Kasi para sa akin, ang mark ng high level ng esports is yung standardization. Parang StarCraft 2, hindi ka pwedeng ma-late sa 10 pull, mga ganun. May standard ka na ng progression, parang 10 pull, tapos racks, tapos ganito, ganyan. Mag-deviate ka doon, hindi ka pwede sa metagame. So nakita ko lang yun sa isang beses sa Dota kasi amin natin sa Dota pa iba-iba eh. May core item pero mas madalas na magde-deviate ka dun sa core kasi kailangan may certain situation. Diba? Ano yun? DVI yan eh. VGA. VGA. Sabi ko alam. So yun, nung nakita ko na si Tinker nagbubuo na ng super standard na item as in wala nang pagbabago halos. Yun, kasi ito ni Sinaga. Naisip ko na parang wow, nandito na tayo sa point na dumating na tayo na parang umabot na sa standardization ng Dota. Pero syempre, na-nerf ka agad. Inayos ka agad ni Isaac. And I think it's for the better kaysa naman maging stagnant yung meta. Diba? Anyway mga kaibigan, pumapasok dito ang Imperium. Nadung kagad si March. Jen is unstoppable dito at mukhang mahirap na talagang pigilan. Dahan-dahan. Tanggal na naman si PL. Kasali ba talaga siya? Patay na rin po si Sniper and now only the supports is up and running. Humahabol. Kirito, one more stun. 5 seconds to blink. 4. Wala. Pero anyway, Aegis para sa Pacific and M dito would be taking that. Experience dito nagkaiba. Doon nagkaiba sa experience. Mas mama ang Pacific. Sa akin hindi ko sinisisi yung PL pero mali talaga yung item progression. Bakit ka magle-lane farming kung magdi-diffusal first ka? Tapos bakit ka magmamanta second item kung nakita mo may burst damage ang kalaban? Siguro ang naisip nyo doon parang ang scadding siya nung matagal. Dire's middle tower. Pasok mga basic. Actually parang wala siyang planong mag-scadi kasi yung third item niya vitality. Oo, sa bagay. Hindi kasama sa ano niya. Hindi niya balak talagang gumawa ng Pero kung Yasha tas Skadi, ang laki ng pag-asa nila eh. Kahit anong gawin ni Storm, mas mataas pa rin yung buhay niya. Kung nag-Yasha Skadi siya na may diffuser, kahit yung Storm kaya niyang mamain. Matatakot si Jet umikot-ikot sa kanya. Oo, may sniper eh. So hindi siya pwede makipagtoto-to. Papatayin siya kagad. Pero anyway mga kaibigan, that was the game. Panalo po ang Pacific Replay. Actually, dito ko nakita kung gaano ka dependable yung draft nila. Sa unang tingin, sinabi ko na kanina to sa draft pa lang na ang ganda ng stability nila. Maganda yung coverage na, di ba? Joko pa nga na dalawang electric type tas isang ground type. Pero dito ko nakita na ganun pala yung advantage